Ito mga tol, sinabi ni Terence Crawford, gustong-gusto niya labanan si pambansang kamao Manny Pacquiao noong 2015 pa. Ito rin ang gusto ni Bob Arum, gusto daw niya ikasa. Pero ang problema, itong kampo raw ni Manny Pacquiao, nag-overprice. Masyadong malaki raw ang hinihingi nilang bayad para labanan si Terence Crawford. Kaya itong si Bob Arum, nagdalawang isip, ayaw niya magbayad ng sobrang mahal kay Manny Pacquiao. Kaya si Bob Arum mismo ang pumatay sa bakbakan ni Crawford at Manny Pacquiao. Yan ang sinabi ni Crawford sa kanyang nag-interview. We've been calling for that fight since 2015. Everybody know Bob Arum wanted to make the fight. Pacquiao and Freddie Roach, they didn't want them fight. They wanted $20 million, which basically they outpriced themselves. Ayan mga tol, $20 million. Sa tingin nyo, overpriced ba yun noong 2015 pa? Nangyari ang laban ni Floyd Mayweather at Manny Pacquiao 2015. Napakalaki ng kinita ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather sa laban na yon at silang dalawa ang talagang sikat sa welterweight. Ngayon, papasok sa eksena si Terence Crawford. Humihingi si Manny Pacquiao ng $20 million. Sa tingin nyo, overpriced ba yon sa isang katulad ni pambansang kamao? Tama lang yun na bayad kay Pacman mga tol, 20 million talaga. Dahil sa panahon na yon, si Pacquiao at Mayweather talaga ang kilala sa welterweight. Itong si Terence Crawford, hindi pa yan kilala. Kumbaga sila yung mga susunod pa lang sa henerasyon ni Manny Pacquiao at Mayweather. Kaya si Bob Arum lang talaga ang may kasalanan dyan. Ayaw niyang ikasa kay Terence Crawford. Hindi yun overpriced kasi kadalasan ganun naman ang bayad kay Manny Pacquiao. 20 million. So sayang mga tol dahil gustong gusto raw ni Crawford labanan si Manny Pacquiao noon pa. Okay mga tol, sa ibang banda nag-overweight din kanina si Weljan Mindoro. 162.2 pounds. Maliit lang. 0.2 pounds lang ang overweight niya. Gaano po yan kaliit? 0.2 pounds. Malayo pa sa 1 pounds ang overweight niya. 0.2 lang. Katiting lang yun mga tol. Kumbaga, tubig lang yun sa katawan. Pwede pa yun maalis kung gusto. Samantala yung kalaban ni Mindoro na si Potes, napakalaki ng overweight niya, 169 pounds. Pero syempre, hindi naman world title fight ang laban o walang sanction na titulo. Tuloy pa rin ang kanilang laban bukas mga tol. Kaya abangan natin si Weljan Mindoro laban kay Potes. Maraming nagsasabi na knockout na naman ito. Dahil knockout artist nga ito si Weljan Mindoro. Lumalaban sa middleweight division. 14 wins, 14 knockout. Talagang malinis ang kartada. Sa ibang banda naman, Mark Magnifico Magsayo. May balitang magiging main event sa Trilla in Manila. Ika-50 anniversary sa October. May laban na rin si Pedro Taduran. Kahit magbasa kayo sa mga Facebook mga tol, ang Trilla in Manila ay matinding laban ng dalawang legend. Pero bakit na yung ika-50 anniversary, yung laban na itatapat, hindi raw ganun katindi? Siyempre mga tol, wala naman na tayong ibang world champion pa sa Pilipinas na pwedeng lumaban. Si pambansang kamao Manny Pacquiao lang naman ang pinakamatindi dito sa Pilipinas na pwedeng lumaban sa Trilla in Manila. Pero wala naman siyang kalaban ngayong October dahil sinabi niya December pa siya babalik. Sana world championship na kontra Osaki Poster para matindi talaga ang laban. Okay mga tol, so abang na lang po tayo ng next update.